ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Huwebes, March 26, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, panukalang batas na magsususpende ng excise tax sa langis, pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dumistansya sa usapin na posibleng pagkontrol ng gobyerno sa oil industry. Nilalaman ng deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na State of National Energy Emergency kapos pa rin sa hakbang sa pagtugon sa epekto sa bansa ng sigalot sa Middle East ayon sa Evon Foundation. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bukas sa pakikipag-usap muli sa China tungkol sa langis at gas. House Committee on Justice nagpasya na paharapin sa impeachment hearing sa umunoy dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Batas na magtatakda ng bagong petsa ng BARM elections, permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ating Metro News, hindi bababa sa 80 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Pasay City. Sa ating namang Science and Technology News, Artemis 2, target ilunsad ng NASA sa April 1. Sa ating pong lifestyle news, Lawang Islet, mahalaga ang papel sa sinaunang maritime trade networks ng bansa ayon sa isang pag-aaral. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng African-American actor-singer na nagpasikat ng mga awiting If We Hold On Together at Ain't No Mountain High Enough. Sino siya? Alamin. Balitang kakaiba, isang pamilya sinampahan ng kaso ang isang ski resort sa Amerika dahil sa pagsiserve ng napakainit na hot chocolate. Ang ating po oras, 6:41 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12316 na nagbibigay kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan na excise tax sa mga produktong petrolyo. Layunin ng batas na maibsan ang epekto ng matataas o mataas na presyo ng langis sa merkado at sa mga mamimili. Sa ilalim nito, maaaring ipatupad ang suspensyon o pagbabawas ng buwis kapag umabot sa itinakdang antas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado batay sa monitoring ng Department of Energy. Maaari ring ipatupad ang hakbang sa loob ng 3 buwan at maaari pang palawigin depende sa sitwasyon ng presyo ng langis. Inaatasan din ang mga oil company na maging transparent sa kanilang presyo at isumite ang breakdown ng kanilang gasto sa gobyerno. Ang batas ay magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o sa isang pahayagan na may malawak na sirkulasyon. Samantala, libreng bigas mula sa LGU ilulunsad na sa buong bansa ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Magsisimula na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng libreng bigas sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipatutupad ito sa pamamagitan ng Local Government Support Fund kung saan inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na ilaan din ang hindi bababa sa kalahati ng kanilang pondo para sa pagbili at pamamahagi ng bigas. Tiniyak din ng Pangulo na may sapat na supply ng pataba para sa darating na taniman, kasabay ng mga hakbang para mapababa ang presyo ng pagkain. Kabilang dito ang pagbaba ng piso ng bayad sa Roro Terminal para sa mga sasakyan nagdadala ng produktong agrikular
agrikultura upang mapagaan ang gasto sa transportasyon. Ayon sa Pangulo, naipamahagi na ang pondo sa mga LGU bago pa sumiklab ang tensyon sa Middle East kahit handa na ang rollout ng programa. Nangako rin anya mga manufacturer na hindi magtataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinalawak din ng pamahalaan ng 20 pesos na kada kilo ng bigas na mabibili sa 627 outlets sa buong bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Dumistansya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa posibilidad na kontrolin o i-take over ng gobyerno ang industriya ng langis sa gitna ng tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Lumutang ang usapin kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency dahil sa epekto sa bansa ng giyera sa Middle East. Ayon sa Pangulo, ayaw muna niyang buksan ang usapin sa direktang kontrol sa industriya ng langis. Circuit, will the government temporarily take over, or at least the DOE will temporarily take over the oil industry following the announcement? Thank you very much, Mr. I President. don't want to get into that discussion. Thank you very much, Mr. President. Samantala, tiniyak naman ng Pangulo na sapat pa ang supply ng langis sa bansa sa susunod na 45 araw at may nakausap na rin silang mga supplier mula sa ibang bansa upang masigurong may darating na bagong supply bago pa ito maubos. Samantala, market watchdog, ipinakalat ng PNP upang bantayan ang bentahan ng LPG sa merkado. Detalye ay hatid ni Angel Garcia. Mahigpit na minomonitor ng Philippine National Police ang bentahan ng liquefied petroleum gas o LPG sa iba't ibang pamilihan sa bansa. Katuwang ng PNP, ang Department of Energy at ang Department of Trade and Industry sa pagbabantay laban sa posibleng hoarding at overpricing ng LPG. Ito'y kasunod ng pag-amin ni Energy Secretary Sharon Garin na nararanasan na ang kakapusan ng supply ng LPG na maaari na lamang tumagal na hanggang 25 araw. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo, nag-deploy na sila ng mga market watchdog na siyang tututok sa pangangalap na impormasyon sa merkado at ang kanilang mga ulat ay isusumite sa DOE at DTI bago naman isumite sa Pangulo para sa agarang aksyon. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Kapos pa rin ang deklarasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na State of National Energy Emergency ukol sa mga hakbang sa kung paano tutugunan ng gobyerno ang epekto sa bansa ng patuloy na sigalot sa Middle East. Sa panayam ng DWWW kay Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa, sinabi nitong kung babasahin ang nilalaman ng nilagdaang Executive Order 110 ni Pangulong Marcos, makikitang walang nakasaad na hakbang kung paano mapipigilan ang mga oil companies sa pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Wala anyang nakalagay sa kautusan na makikialam ang gobyerno upang makontrol ang pagtaas ng presyo, hindi lang ng mga produktong petrolyo kundi maging ang presyo ng pagkain, kuryente at serbisyo. Bagamat sinasabi na may State of National Energy Emergency, kapos pa rin talaga siya. Ang neto naman nahanapin natin, marerendahan ba ang pagtaas ng presyo? Walang nakasaad anuman dun sa executive order na nabibigyan ng poder at nakikialam ang gobyerno para rendahan ang pagtaas ng presyo, hindi lamang ng produktong petrolyo, kundi ng mga batihang serbisyo, kuryente, pagkain at iba pa. So, unfortunately, kahit na nandiyan yung deklarasyon na yan, hindi maihinto ang pagtaas ng presyo ng krudo, ng bilihin sa darating na linggo, darating na buwan. So, yun ang unang frustrating sa amin. Hindi man lang binanggit yung Price Act. Ang dami niya binanggit ng mga batas doon. Hindi man binanggit yung pinakasimpleng paraan na pwede niyang gamitin para kontrolin ang pagtaas ng presyo ng bilihin, yung Price Act. Inihayag pa ni Africa na sa kasalukuyang sitwasyon ay hindi talaga maiiwasan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngunit maaari sana itong masolusyonan kung magdedeklara ng price freeze ang Pangulo. Gayunman, tila takot anya ang gobyerno na magalit ang mga negosyante. Kaya
kaya hindi nito nagiging opsyon ang pagpapatupad ng price freeze. Gate ni Africa, mahalaga ang price freeze upang kahit papaano ay mapunta sa mga mayayaman ang bigat ng krisis at mabawasan ang epekto nito sa mga ordinaryong Pilipino. Tataas talaga ang presyo ng bilihin, magdeklara ng price freeze. Ang problema, mukhang takot yung gobyerno na magreklamo mga negosyante. Kasi mga negosyante, anong pangunahing layunin nila? Hindi naman yung interest na nakarami eh. Bilang negosyo, bilang kapitalista, ang trabaho mo, makalikom ng pondo, di ba? Makalikom ng tubo. Mukha sa takot ni Pangulong Marcos sa pamahalaan na magalit yung mga negosyante, ayaw mag-declare ng price freeze. Pero mahalaga yung price freeze kasi ibig sabihin, para naman kahit paano, pasan ng mamay kaya, yung bigat ng krisis, yung mga ordinaryong Pilipino, mabawasan. Pero iniwasan niya yun protektahan niya yung tubo ng mga kumpanya. Yan po ang pahayag ni Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Samantala, mga pondo sa ilalim ng 2026 national budget na maaaring ilaan sa fuel subsidies and emergency cash assistance dapat tukuyin ng DBM. Narito po ang report ni Grace Mariano. Hiniling ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa Department of Budget and Management na tukuyin ang mga pondo sa ilalim ng 2026 national budget na maaaring gamitin sa fuel subsidies at emergency cash assistance. Diin ni Ordanes, may mga pondo sa pambansang budget na discretionary, contingency at unprogrammed. Ayon kay Ordanes, ang nabanggit na mga alokasyon ay maaaring gamitin para maibsan ang matinding epekto sa ekonomiya ng bansa at mamamayan ng pandaigdigang krisis sa langis. Apela ni Ordanes sa DBM makipag-ugnayan agad sa Kamara at Senado kung kailangan ng congressional authorization para mailipat ang nabanggit na mga alokasyon. Bukod dito ay pinapabilisan din ni Ordanes ang implementasyon ng mga programa ng gobyerno lalo na ang mga dapat simulan sa pagitan ng Abril hanggang Hunyo at bago ipatupad ang election spending ban. Paliwanag ni Ordanes, kapag naantala ang implementasyon ng mga proyekto ay nawawala ang tulong na kailangan ng ekonomiya para makayanan ang mga financial shocks. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa China para sa joint oil at gas project sa South China Sea. Sa panayam sa Bloomberg, sinabi ni Pangulo na maaaring maging rason ng tensyon sa Middle East para maibalik ang naudlot na negosasyon noong 2023. Ayon sa Pangulo, nagbabago na ang ugnayan ng Pilipinas sa China dahil sa pandiigdigang sitwasyon. Would you consider developing gas resources with China in the disputed regions, areas in the South China Sea? Is that something you might That's something consider? that we've been talking about for a great deal. But the territorial disputes will get in the way of that. Maybe this will provide impetus for both sides to come to an agreement. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na magkaiba ang isyu sa teritoryo at ugnayang pang-ekonomiya, kaya nakakasiguro tuloy pa rin ang kooperasyon kabilang ang supply ng pataba mula sa China. Sa usapin ng sigalot ng kinasasangkutan ng Estados Unidos, Israel at Iran, sinabi ng Pangulo na hindi pabor ang Pilipinas sa digmaan. Nakatuon aniya ang patakaran panlabas ng bansa sa kapayapaan at pambansang interes at umaasang mabilis na matatapos ang tensyon. We've always tried to differentiate the territorial disputes from our trade arrangements. And many investments still of the big programs here of the government are coming from China. And they have not used this as somehow, they haven't leveraged this and in any way. In quite the contrary, they've been very, very helpful. In terms of, for example, fertilizer, which is we import a great deal of fertilizer from China. Yan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 774 Balita Ngayon. Nagpasya ang House Committee on Justice na paharapin sa impeachment hearings ang umunoy dating bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Pinapasumiti din ng komite ang authenticated transcripts, video recordings at related documents kaugnay sa orihinal na sinumpaang salaysay ni Madriaga.
Kasabay nito ay pinagtibay din ng komite ang mosyon ni Akbayan Party List Congressman Shell Jokno hinggil sa pagtiyak ng seguridad ni Madriaga. Naaprobahan din sa pagdinig ang mosyon na magsumite ng sabina na mag-uutos sa pagsusumite ng mahalagang dokumento na may kaugnayan sa impeachment complaint laban kay BP Sara. Unang inaprobahan ng sabina sa National Bureau of Investigation o NBI upang isumite ang mga sertipikadong record ng kanilang investigasyon hinggil sa umano'y pagbabanta ni BP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kina First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa iwalay na mosyon, inaprobahan din ng sabina laban sa Office of the Ombudsman upang isumite ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente mula taong 2007 hanggang 2013, 2016 hanggang 2022 at 2022 hanggang 2025. 774 Balita Ngayon. Samantala, permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12317 na nagtatakda sa bagong schedule ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BOR. Sa ilalim ng batas, gaganapin ang unang regular na halalan sa ikalawang Lunes ng Setyembre ngayong 2026. Pagsapit naman ng 2031, isasabay na ang halalan sa BORM sa pambansa at lokal na eleksyon tuwing ikalawang Lunes ng Mayo at uulitin ito kada 3 taon. Layunin ng batas na ihanay ang halalan sa Bangsamoro sa pambansang schedule para sa mas maayos at sabayang proseso ng eleksyon. Balita naman sa labas ng himpilan, bagong Pilipinas Serbisyo Fair na suporta sa senior high school at ALS job seeker, pinalawak ng DepEd at DOLE. Gina Mape sa detalye. Pinalalawak ng Department of Education at Department of Labor and Employment ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa tinatayang 2 eskwelahan sa bawat rehiyon sa bansa. Layon nito na matulungan ang mga nagtapos ng senior high school at alternative learning system na mas madaling makalipat mula sa pag-aaral patungo sa trabaho. Sa ginanap na nationwide launch sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na tugon ang inisyatiba sa mga hamong kinakaharap ng mga pamilya dahil sa pandaigdigang krisis sa ekonomiya at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ang mga kalahok ng mga dokumentong kailangan sa paghahanap ng trabaho tulad ng police clearance at NBI clearance, PhilHealth registration at iba pang requirements na karaniwang hinihingi sa mga first-time job seeker. Ayon naman kay DOLE Undersecretary Carmela Torres ng Employment and Human Resource Development Cluster, pinagtitibay ng ugnayan ng DepEd at DOLE ang mga hakbang upang masigurong mas maayos ang paglipat ng mga kabataang Pilipino mula edukasyon patungo sa trabaho. Ako si Gina Mape ng DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Aabot sa 80 hanggang 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa David Street, Barangay 23, Pasay City. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP, umabot sa ikalawang alarmang sunog na naapula matapos ang mahigit 1 oras. Mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga magkakatabing bahay. Nasa 20 bahay ang tinupok ng sunog. Wala namang naitalang nasawi sa insidente. Patuloy pang iniimbisigahan ng sanhi ng sunog at kabuang halaga ng pinsala nito. Foreign exchange rate. Foreign exchange rate. Sa ating foreign exchange rate, ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 59.93 centavos. Nasa 69.60 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 80 centavos 80 pesos o 80.46 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15.96 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah!
Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi March 25, 29, 25, 44, 39, 13, at 5. Wala namang nakapag-uwi ng papremyo na aabot sa 45 million pesos. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 17, 24, 15, 29, 10, at 5. Habang isa naman ang maswerteng nanalo ng 15 million pesos na papremyo. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Lifestyle News. Lifestyle News. Para naman sa ating lifestyle news, nagsagawa ng isang exploration ng National Museum of the Philippines sa bayan ng Lauang at ang mga nakapalibot na pulo nito kabilang ang Isla ng Batag at Isla ng Kahayagan sa Northern Samar kung saan itinatampok ang kahalagahan ng mga ito sa sinaunang kalakalang pandagat. Ayon sa NMP, minamarkahan ng exploration na ito ang unang systematic archaeological reconnaissance sa probinsya simula noong 1960 na naglalayong muling suriin ang mga lugar na may cultural at scientific significance upang magbigay linaw sa nakaraan ng rehiyon bago ang kolonyalismo. Ang Isla ng Bantag na kilala sa parola nito ay matagal nang nauugnay sa maritime navigation. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang strategical position nito ay nagmumungkahi na ang mga sinaunang komunidad na sa baybayin ay maaaring umunlad sa lugar na gumanap ng malaking papel sa sinaunang kalakalan at mga network ng paglalayag. Inuulat ng pamahalaang panlalawigan ng Northern Samar na ang mga paunang fieldwork ay kinabibilangan ng mga inspeksyon sa lugar, mga survey sa lupa at dokumentasyon ng mga visible archaeological at cultural features. Ang mga isla ay nasa tabi ng San Bernardino Strait na isang historically significant passage na pinaniniwala ang nagsilbing daanan para sa kalakalan, migration at cultural exchange. Pinaniniwala ang gumanap ng malahalagang papel ang Northern Samar sa kasaysayan ng rehiyon dahil sa strategical position nito sa mga rutang pandagat noong galleon trade ng Manila-Acapulco na nag-uugnay sa Asia at Amerika mula ika-16 na siglo hanggang ika-19 na siglo. Science and Technology. Science and Technology. Sa atin naman pong Science and Technology News, Artemis 2, target ilunsad ng NASA sa April 1. Detalye po ihatid ni Rose May Miranda. Inaasahang makakalipad na sa unang araw ng Abril ngayong taon ang Artemis 2 na unang crewed flyby mission sa buwan sa mahigit 50 taon. Ang unang launch window nito ay isasagawa bandang alas 6:24 ng gabi habang ilulunsad naman ang iba pa sa mga susunod na araw. Noong Pebrero, nang i-anunsyo ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang biglaang pagbabago sa Artemis program kabilang ang pagdaragdag ng test mission bago ang paglanding sa buwan. Ito ay layo maging unang paglipad sa buwan sa loob na mahigit kalahating siglo kung saan sakay ng rocket nito ang 3 American astronaut na sina Mission Commander Reed Wiseman, Victor Glover at Christina Koch at ang Canadian astronaut na si Jeremy Hansen. Pagkatapos ng pagpapalipad, makikita sa mga diagram ng NASA na maglilibot ang Artemis 2 sa Earth bago tuluyang umalis sa orbit patungo sa buwan nang hindi lumalapag para sa isang lunar flyby bago bumalik sa Earth na inaasahang maglalandfall sa karagatan. Ang mission ay susundan ng Artemis 3 na may target na rendezvous in low Earth orbit nang hindi bababa sa isang lunar lander. Ang susunod na phase na Artemis 4 ay layo namang makamit ang isang lunar landing sa unang bahagi ng taong 2028 matapos ihayag ni US President Donald Trump sa kanyang unang termino na nais niyang muling makatuntong sa buwan ang mga American national. Manatiling may kaalaman sa gama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin namang music trivia, kaarawan ngayon ng African-American actress-singer na nagpasikat ng mga awiting If We Hold On Together at Ain't No Mountain High Enough. Sino siya? Alimin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Thursday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia.
Kaarawan ngayon ng African-American actress, record producer at singer na si Diana Ernestine Earl Ross o mas kilala bilang si Diana Ross. Isinilang si Diana Ross noong March 26 taong 1944 sa Detroit, Michigan, USA. Unang sumikat si Ross bilang miyembro at lead singer ng 60s vocal trio na The Supremes na nagpasikat ng mga kantang Where Did Our Love Go, Baby Love at Stop in the Name of Love. Taong 1970 nang humiwalay sa grupo si Diana Ross at sinimulan ang kanyang solo career na nagbunga ng iba't ibang parangal bilang singer, actress at record producer. Kabuang 26 na studio albums ang inilabas ang tinaguriang Queen of Motown Records. Kabilang sa mga pinasikat na awitin ni Diana Ross ay ang If We Hold On Together, Ain't No Mountain High Enough, When You Tell Me That You Love Me, I'm Coming Out at Endless Love na duet song kasama si Lionel Richie na mapapakinggan din ninyo dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba! Sa atin namang pambalitang kakaiba, isang pamilya sinampahan ng kaso ang isang ski resort sa Amerika dahil sa pagsuserve ng napakainit na hot chocolate. Itali po ihatid ni Doc Justin. Magandang umaga, Doc Justin. Good morning. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Nagsampa ng kaso ang isang pamilya laban sa isang ski resort sa Amerika matapos sumanong mag-serve ng napakainit na hot chocolate. Nakasahal sa reklamo ng magpahinga sa pag-ski sina Brittany Burns at Joshua Moran Burns kasamang kanilang 5 taong gulang na anak ay nagtungo sila sa cafe sa kilalang Heavenly Mountain Resort. Umorder ang mag-asawa ng hot chocolate para sa kanilang anak at matapos lagyan ng whipped cream ang inumin, inabot tumano ito ng server direkta sa bata nang walang takip. Nang subukan itong inumin ng bata, ang nila'y napakainit na tsokolate ay tumapon sa loob ng kanyang ski suit na nagdulot ng matinding paso sa dibdib at tiyan ng bata. Humingi ang pamilya ng danyo sa tiginit na naging pabayang resort at mga empleyado nito. Iginit ng pamilya na dapat alam ng cafe na ang napakainit na inumin ay may posibilidad na magdulot ng aksidente at pinsala. Sinabi naman ng abogado ng pamilya na si Roger Dreyer na hindi inaasahan ng pamilya na mag-aay ng inumin ang cafe na sobrang init at hindi na kayang inumin ng tao. Tumanggi namang magkomento ang Vail Resorts, ang kumpanyang may-ari ng Heavenly Mountain dahil nakabinbin pa ang kaso. Kaya kung kayo po ay o-order para sa mga bata, kailangan siguraduhin din, kailangan talaga i-double check mo, bilang ikaw yung kasamang guardian. I-check mo rin kung kaya ng bata kasi kung sobrang init yan at alam naman natin tsokolate mainit talaga, hindi ko sinisisi ang magulang, darling, pero mahirap din isisi na kapabayaan lang ng resort ang nangyari, correct. Kasi kailangan talaga ang magulang maging protective, Hindi natin sinasabi maging overprotective, pero para sa mga bata kung mainit na tulad ng tsokolate, kailangan i-check mo rin muna, So yun lang, sana wala nang mangyaring ganito dito sa atin at sa iba pang lugar. Basta importante, siguraduhin muna natin ang safety. Okay? Yan ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Kung si Doc Justin, just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para po sa ating balitang kakaiba. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, ibigay muna natin ang ating katanungan para sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Mas mainam ba kung pauunlakan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment hearing ng House Committee on Justice at bakit? Ayan, dahil nga po nagsimula na noong March 25 kahapon, ito pong
formal na hearing, impeachment hearing laban po sa isinampang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at yun nga po ay hindi po siya dumalo kahapon. So ano po ang inyong masasabi mga kanyusik? Mas mainam ba kung pauunlakan ni Vice President Sara Duterte ang impeachment hearing ng House Committee on Justice at bakit? Para po sa inyong mga opinion, ang ating pong text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Webes, March 26, 2026. Kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Mika Fajardo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.